Welcome back ulit sa aking YouTube channel. So magiging content natin sa araw na ito guys ay gagawa tayo ng palaisdaan para sa hito. So ayan, i-drain muna natin yung tubig o bawasan natin ng konti. Dati kasi ito may mga tilapia. So ayan, ang tubig, umpisa na natin hukayin. Hiningal ako dun. Pahinga tayo saglit. Lapit na. Ganun lang, napakadali. So sa banda ron, hukayin ko pa, babawasan ko pa yung putik guys. Tama na yung lalim nya. Pag napuno ng tubig to, abot na hanggang baybang. So okay na yan. Yan. So ang kailangan lang naman natin guys is kunti lang, mga siguro 8x12, pwede na siguro yan. Hindi naman natin kailangan yung masyadong maluwang guys para sa ating gagawin na palaisdaan para sa hito. So, hindi naman daw kailangan yung masyadong maluwang, dapat sakto lang. Yan o, ang dami kong inalis na putik. Tinapos ko kahapon yung paghuhukay dito sa ginagawa kong fish pan para sa ating mga fingerlings ng hito. So tapos na po yung paghuhukay. Ang gagawin ko na lang po is lalagyan na natin ng net, pero kukuha pa ako ng mga kahoy para ilalagay natin dyan kapag kabitan natin ng net. So ayan yung nakuha natin na kahoy, pwede na siguro to. So kukuha pa tayo ngayon ng kawayan para sa gagawin natin sa palibot nya. So dito tayo kukuha ng kawayan. Kukuha tayo ng maski 10 ganito guys. So yan, umpisa na nating gawin yung panlagyan natin ng net para matapos na.
So ayan po guys, pwede na po tayong maglagay ng net. So sarili kong diskarte po to guys, kasi yung may iba talagang hinahalo block nila tapos sinisiminto sa flooring, pero sa akin ganyan na lang, tapos paikot na lang yung net dyan. Yan, so ilagay na natin yung net. So yan po yung net na ilalagay natin. Maliliit po yung butas nya kasi ang sizes po ng fingerlings ng hito na ilalagay natin, alagaan natin is 3 to 4 inches. Hindi naman siguro makalabas na dyan, no? Yan, tamang tama sa ating mga fingerlings. Siya nga pala guys, kung di nyo tinatanong, yung fingerlings po natin is manggagaling pa ng linggayin. So yan, ikakabit ko na yung kuan guys, yung net. Masyadong mahaba yung nakuha kong net, yan o, Nexis. So kung di nyo tinatanong guys, kung paano natin ipunan ng tubig yan, to sasarado ko lang to. Yan, may ginawa akong kanal dito, tapos tatakpan ko lang yan para maipon yung tubig, tapos tataas hanggang binte o baba ng baywang. Okay na. Yung ulit ko guys, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, sana mangyari magawa mong subscribe at click mo na rin yung notification bell para kahit pa paano updated ka sa ating mga bagong video na i-upload. Samot-sari po yung video na ina-upload po natin tulad nito. So naisipan kong i-content ang ganitong paraan para sa ating mga kagayang beginner po na gustong magkaroon ng o gumawa ng kunting fish pond. Yan, para tamang tama pagdating ng Pasko. So mga 4 months daw bago ma-harvest yung hito. 3 inches to 4 inches yung kukunin natin na kalaki, para at least for sure walang, kung may mamamatay man konti lang, kasi pag yung masyadong maliit tapos bibiyahe pa natin na malayo, baka alanganin, baka mas marami yung mamamatay, kaya kukunin natin yung mas malaki. So yan, kung ano man yung suggestion nyo sa mga veterano ng nag-aalaga ng hito dyan, comment lang po tayo sa ating comment section para kahit pa paano magkaroon tayo ng knowledge about sa pag-aalaga ng hito. So yan, so mula nung natapos kong ginawa itong fish pan, inayos ko siya. 1 week na yung nakakaraan, inayos ko siya, kaya ito nalagyan na ng mga dumi. Iniba ko yung, tinaas ko yung pagkakalagay ng net guys, kasi masyadong mababa, hindi siya abot ng baywang. Although yung tubig is hanggang tuhod, dapat yung net mo hanggang sa baywang, ganun rin dito. Yan, so ang ating gagawin ngayon is ito, tabunan na natin ng lupa to para maipon na yung tubig, kasi magandang punduan na natin ng tubig guys para magkaroon ng lumot, kasi mas maganda raw pag may lumot-lumot yung gagawin nating fish pan. So haharangan natin yan guys para maipon na yung tubig.